Gaya ng sinabi ko kanina, libre magsabi, basta libreng tumanggi pag hindi kaya. Mas mahirap mangako ng hindi naman kayang ibigay. Raising false hopes, I believe, is by far a bigger sin or crime than simply just saying no. And our guest for today is the newly elected Senate President. So let us all welcome Senate President Francis Chis Escudero. Hi, sir. Good morning. Good morning. Sir, Nakatingin sa akin. Sir, this is your fourth day as Senate President. Kumusta po? Marami po bang mga pagbabago at adjustment na nangyari sa buhay niyo? Hindi naman. Pareho pa rin. Mas maraming responsibilidad lang bigla at biglang mas maraming pinipirmahan. Dahil bilang ordinaryong miyembro ng Senado, hindi naman ako procuring authority, hindi naman ako considered administrative head ng Senado, opisina ko lang ang pinapatakbo ko. Ngayon, parang nung governor ako, halos pareho yung bilang at dami ng voucher at PR na pinipirmahan ko. Yun lang naman yung pagbabago at pinagkaiba. And what will be your leadership style? Magiging ano ka ba? Stricto, flexible, transactional? Hindi ko alam kung anong tawag sa klase uri ng liderato ko dahil hindi ko naman kinokonsidera yung sarili ko bilang leader talaga. Ang tingin ko sa sarili ko, imbis na leader ay tulay. Para mapag-abot ang magkaiba tila hindi nagtutugma ng mga pananaw, opinyon at pangailangan. Ang trabaho para sa akin ng bawat leader, matulay at maitawid yun. And what is your plan for the Senate as institution, sir, under your leadership? Pag-uusapan pa namin, inaalam ko pa lang, sorry, kaya nga naalala nyo nung sa plenary, dapat daw mag-organize na. Eh nung sila nga unang umupo, inabot sila ng 2-3 linggo. Kami natapos namin, awa ng Diyos, ng 2 araw. So nagsisimula pa lang, inaalam pa lang namin kung ano mga dapat gawin, kung ano yung sitwasyon muna. Pero definitely, isa sa ayos namin ay ilang mga bagay. Una, ang pagbigay galang at respeto sa tahanan ng institusyong ito. Naniniwala kasi ako sa simpleng paniniwala at pananaw. Pag maayos at malinis ang tanggapan, para sa mga pinagsisilbihan naming mga kababayan natin, magiging maayos at malinis din ang serbisyo na ibinibigay ng mga empleyado. Naniniwala ako na pag malinis at maayos ang isang lugar, papanatiling malinis din at maayos yan. Hindi lang na empleyado, pero ng kung sino man ang bibisita rito. Pero kung dati nang magulo, di ba? Magulo naman ano ba naman? Madibi naman ano ba naman itapang ko dito? Sisimula muna kami doon. So some Senate employees are asking, what can we expect from the leadership of Senate Presidents? Well, nag-usap pa lamang kami ng mga empleyado ng union kanina. Nagkasundo kami, magkakausap kami kada buwan. Dahil nagbabago ang pangailangan, nagbabago ang problema nila at ko. So, maganda magkaroon ng palitan ng pananaw. Kaugnayan ng relasyon ko sa union, ang sinabi ko sa kanila, minsan sa isang buwan tayo mag-usap, pero huwag kayo magdalawang isip, magparating ng problema, tumingi. Hindi rin ako magdadalawang isip na tumanggi at sabihing hindi pwede kapag hindi kaya. Laging sinasabi, sir, na ang Senate is the last bastion of democracy. Mananatili ba yon under your leadership, sir? Wala akong nakikitang dahilan. Bakit hindi? Marami ako naririnig ng mga salita kaugnay sa bagay na yan nitong nagdaang araw. Pilit kong pinapalampas dahil sa palagay at tingin ko, bugso lamang ng damdamin yun, dala ng mga biglang pagbabago, kaganapan at pangyayari nitong mga nagdaang araw. Pero naniniwala ko na sa dulo, makalipas ang panahon, maghihilom yan. At ang bawat isang senador tatayong malaya pa rin. Hindi laban sa administrasyon, hindi laban sa kung sino mang grupo o partido, pero tatayo sa paningin niya at paniniwala niya na tama para sa ating bansa. So kagaya na sinabi ni Senator Tolentino, hindi magiging rubber stamp ng Malacanang ang Senate? Kanino ba nanggagaling yung mga akusasyon na yan at kada bagong Senate President ba standard na question yan? Kung standard na question yan sa kada Senate President, sasagutin ko. Hindi at wala kaming planong gawin at mangyari yon. Sir, sinasabi na very stressful na maging Senate President dahil 24 independent senator ang pakikisamahan mo. Hindi ba nag-aalala si Hart sa health nyo? Dahil alam naman natin nagkaroon ka na. Mas-stress ka lang naman kung takot kang mawala sa pwesto. Pero kung hindi ka takot mawala sa pwesto dahil tama ang ginagawa mo at matanggal ka man sa pwesto dahil sa tamang ginawa mo, wala kang dapat katakutan. Kung hindi ka takot mangyari yun, menos at bawas ang stress. So, hindi nag-aalala si Hart, sir, sa health mo? Nagpapaalala lang na uminom ng gamot, pero na-check ang BP.
And then sir, si former Senate President Zubiri and Senator Joel Villanueva, sinabi nila na kinukonsider nila kung lilipat sila sa minority. So magkakaroon ba kayo ng effort para pigilan sila na mag-minority at sumama sa majority? Pasya nila yon. Pero sa ngayon, base sa tradisyon at rules ng Senado, tinuturing namin silang bahagi ng mayoriya. Dahil kung maalala nyo, after nung election by acclamation, dalawa lamang ang nagmanifest na sila nag-abstain at hindi sumali sa boto. Kaya nanatili sila sa minority. Si Senator Pimentel at saka si Senator Ontiveros. Malayang makakapag-manifest kahit anong oras, basta may plenary session kami, sino mang miyembro, na umanib sa minority. Pero sa ngayon, bahagi sila ng mayoriya. Pero bahagi man sila ng mayoriya o minoriya, gaya ng sinabi ko sa talumpati ko mula matapos ako manumpa, tinuturing ko silang pare-parehong miyembro ng Senado. And then kahapon, may mga changes na sa committee chairmanship. Marami pa po ba madadagdag doon sa mababago? Lahat na ng komite na punuan na namin. Sa ngayon, all of the standing committees were already filled up yesterday. Committee on Youth ba? Kasi yung youth pinag-aaralan naming isama sa sports dahil youth and sports naman talaga yan. So, kaya nabinbin lang yan. Pero malamang papunta rin ang direksyon namin tinatahak. Pinapapag-aralan ko lang kay Senator Tolentino sa Rules Committee. So sir, yung Blue Ribbon retain kay Senator Pia. Lahat ng hindi binasa at ginalaw, retain po yun. Kaya naman nagbago yung kila Senator Joel ay dahil nagbitiw sila sa kanilang mga pwesto at saka positions of leadership ang kanilang hinahawakan. Sir, yung binuo na subcommittee on constitutional amendments headed by Senator Sani Angara, abolish na po ba yun? Kasalukuyan ay walang chairman yon. At sa totoo lang, tutol ako noon na bumuo ng ganyang subcommittee. Dahil may committee namang tumatayo ngayon, ang committee ni Senator Robin Padilla. Hindi ko alam kung bakit hiniwala yan, kung bakit hindi binigay kay Senator Padilla yan, dahil may standing committee naman tayo tungkol dyan. Yung matatagal sa Senado. Matagal walang ginagawa ang Committee on Constitutional Amendments, hindi ba? Nakabinbin, wala halos hearing yan. Ngayon lamang nagkakaroon ng buhay yung Committee on Constitutional Amendments. So pag-uusapan pa yan during the recess siguro kung anong gagawin dahil nagbitiw si Senator Angara. At para sa akin nga, dapat bahagi yan ng Committee on Constitutional Amendments at hindi dapat ihiwalay. Para naman makita natin gumalaw at tumakbo yung committee niya na matagal lang natulog. So kung sakali, si Senator Robin na magpapatuloy ng pagdingin sa RH seats? Kung gusto niya, dahil sa Senado naman, hindi ba, depende sa chairman. Kayo naman, may mga ayaw tumigil nga, tapos may mga gusto magpatuloy. Di ba, kanya-kanyang desisyon yan, kanya-kanyang pasya yan. So kung ibalik namin sa kanya, desisyon niya kung siya magdidinig. And then si House Speaker Romualdez, meron siyang panawagan na sana daw, under your leadership, makonsider yung approval ng itong proposed economic charter. Mag-uusap kami ni Speaker Romualdez itong mga darating na araw. Nagpadala na siya ng congratulatory message at nagpapasalamat ako. Sabi ko sa kanya, mag-uusap at magkita kami sa darating na linggo marahil para mapag-usapan una sa lahat ang relasyon ng Kamara at ng Senado. Na sana maayos, wala nang palitan ng maanghang na salita. Dahil kahit naman hindi kami nagkakasundo sa isa o tatlo o maraming bagay, hindi rason yun para maghugas kami ng maduming damit ika nga sa publiko at magsabihan ng kung anong salita na hindi parliamentary. Sa loob o sa labas man ng plenaryo, hindi bagay sa mambabatas magsalita ng unparliamentary remarks. Doon muna siguro kami magsisimula bago namin pag-usapan yung ibang mga bagay pa. So sir, may schedule na ba? O wala pa? Wala pa. Okay. Any Kasi question? dapat sana mamaya, pero nandito ako eh. Wala, joke lang ikaw. Okay, question from RG. RG. Sir, ano po yung priority bills ninyo when the third regular session opens? Pinatanong ko na, dahil kung maalala ninyo, nagpasumite si Senate President Zubiri ng 5 priority bills ng kada senador. At pinapabalik-tanawan ko yun para makita kung ano-ano yun, ano rin napasa. Tapos itatabi namin yan sa LEDAC, dun sa mga in-approve ng LEDAC na administrasyon na priority ng palasyo. Itatabi namin yan dun sa priority naman sa punto de vista ng mga mambabatas, ng mga local pet bills nila para makita namin kung ano at gagawa
at huhubog ng sariling agenda ang Senado. But offhand, sir, ano yung nakikita niyo mga malamang kasama doon? Sa totoo lang, hindi ako naging bahagi ng LEDAC kailanman. Hindi ako bahagi ng pulong na yon. Hindi ko kabisado at alam kung ano-ano ba yung mga administration-endorsed measures. So, ilang panahon malalaman ko at makikita ko yung chart na yun na pinagtatagpi-tagpi lahat yun. At mula doon, pipili ang Senado. Para sa bigyan kita ng halimbawa, Archie. Kung may priority measure na hindi naman papasa sa Senado, hindi na namin pag-aaksaya ng panahon at sasabihin namin sa Malacanang. Sayang na naman ay igugugol na oras din eh. O kung may panukala sila na tatanggapin nyo ilang pagbabagong gusto ng Senado, tatanggapin din ng Kamara yun, posibleng mabuo, yun ang isusulong namin. Gano'n ang mangyayari. 14 na taon na ako nasa Kongreso. Alam at kabisado ko na halos kung paano magpasa at hindi magpasa at kung anong mahihirapang ipasa at madaling ipasa na panukalang batas. Sir, I'll just zero in kasi kagabi pumasa sa House yung divorce. Ano sa tingin mo yung prospects niya dito? Actually, pag-aralan nyo, dahil may nabasa akong komentaryo, hindi ako to. 129 against 109 with 20 abstentions. Pag in-add mo yun at divide by 2 plus 1, 127.5. 126 lang ang boto. So, hindi Majority of quorum ang kailangan para mapasa. Sir, this morning binago nila yung numbers. ganda ng tao. Pwede ba yun, sir? Hindi ko alam. Sir, as a former congressman, ano ibig sabihin ng binago ang boto? Posibleng nagkamali. But you have to understand, always presume na regularly performed ang function ng empleyado unless there is proof to the contrary. Pangalawa, parliamentary practice dictates. Natawa ako dahil nung sinabi mong binago dahil hindi ko alam yun. Binago, sir. Parliamentary practice dictates Warning lang, in-announce this morning. hindi ka pa nagalangin kung ano man ang proseso at ginagawa ng magkabilang kamara. Pero maliwanag na yung mga anti-divorce may pwedeng mapulutan at magamit na basehan para questionin ito. Okay. But on a policy level, ano sa tingin mo yung Chance ng divorce dito? gusto ng mga senador dyan? Ang posisyon ko kaugnay ng divorce ay conscience at personal voto. Walang party, walang majority or minority stand dito. Personal na desisyon base sa kanika nilang paniniwala at relihiyon ang mangyayari dyan sa kada senador. At bilang tagapangulo ng Senado, wala akong balak dumiin, pabor o kontra dito. So, hindi mo masasabi ko anong personal stand mo, sir? Meron naman, pwede naman. Ang personal stand ko ay ito. Mas nais kong palawakin at gawing affordable at accessible yung annulment na nasa family code natin ngayon. Sa paanong paraan? Payagan ang PAO, tanggapin ang mga kaso tulad nito. Nagsabi na ang Supreme Court na hindi na kailangan ng psychologist para mapatunayan ang psychological incapacity. At pangatlo, para mas maliwanag, i-define ng Kongreso ano-ano nga ba ang psychological incapacity. Menos away, menos gulo, menos debate dahil matagal naman na yung nandyan. At tandaan nyo, ang nagpasa ng family code ay si dating Pangulong Corazon Aquino na hindi mo naman masasabi na hindi ka aliado ng simbahan ng mga panahon yun. Hanggang ngayon, marahil. Sir, okay, may... So, may paraan na ganun. Yun ang posisyon ko. Kung ang mapapasa, hindi ko pa nababasa ang version ng House, ay version na talagang divorce na makurot, mag-away, magsigawan, hindi ko pa nababasa eh. So, depende. Malawak yung spectrum ng definition ng divorce. Sir, last question ko naman po. Kasi theoretically, dahil nga mag-election na next year, you have 1 year left as Senate President. Ano pa, do you think that's enough time to accomplish yung goals mo as Senate President? Ano ba ang goal ko as Senate President? Exactly. Ang trabaho ng sino mang Pangulo ng Senado, tiyaking maayos at tumatakbo ang kapulungan na pinapamunuan niya. Tiyakin na magagawa yung trabaho base sa paniniwala, prinsipyo at konsensya ng kada miyembro. Alagaan ang institusyon at ang mga empleyado nito maliban sa personal kong advokasya bilang ordinaryong miyembro ng Senado at kumakatawan din sa constituents na naglagay at bumoto sa akin dito. Wala ko ibang pangarap o ambisyon bilang Senate President maliban sa gampanan yung tungkulin ko. Sir, balikan ko lang yung Chacha. Noong last Chacha hearing sa Baguio, inamin ni dating Senate President Zubiri na kulang pa yung numero dito sa Senate para nga makalusot yung Chacha. Under your leadership, do you think mas lalo pang kukonti yung bilang dahil pa hindi ka supportive dun sa Chacha? Hindi ko alam. Ang hindi ko maintindihan nga bakit nag-hearing pa sila hindi na pinag-uusapan ito eh. Ayaw ko muna magkomentaryo tungkol dyan. At ang usapan namin noong una
ay malayong agwat dapat ng kada hearing. Biglang napapadalas yata yung hearing. Pero sa ngayon, gaya ng sabi ko, pansamantalang pagpapaliban namin yan para isaayos kung sino talaga ang mamumuno niyan. This is a pending measure. So we have to decide one way or the other how to go about it. But my thrust right now, without consulting yet my colleagues in the Senate, would be to assign it to where it should be assigned. So hanggang kailan yung pagde-decide nyo tungkol dito? Di namin magagalaw yan. Wala kaming plenary session. We can't do it during recess. So sa resumption na. Yes. Okay, Nympha. Chairman, ang Subcommittee on Constitutional Amendments. Nag-resign si Senator Angara Yes, at sir. saka subcommittee. Hindi pinagpapasahan kasi sa floor ang subcommittee. Diba, ina-assign lang yan usually. Ng chairman sa pamamagitan ng sulat. Kagabi lang, dahil nagkaroon ng konting problema sa referral, kaya sa floor, binanggit yung pagiging subcommittee ni Senator Padilla sa mga bill na final niya na gusto niyang i-hearing kasi ngayong recess. Pero usually, hindi naman inaano sa floor, pinagpapasyahan sa floor yung subcommittee. So hindi deliberate na walang chairman because you're against At hindi ko rin kasalanan nagbitiw sila. And then may binanggit kayo kanina na kung wala namang chance na pumasa, bakit yung papagkakaabalahan? Isa ba sa tinutukoy niyo itong Chacha? Posible. Dahil yung huli kong tingin ay tila kulang at hindi makakarating. Hindi ito ordinaryong botohan ng majority of quorum. Hindi ito ordinaryong botohan ng majority of all members. Hindi ito parang pagpasa ng treaty na 2/3. Mas mataas pa to. 3/4 to. So kung kakausapin ka ni Speaker Romualdez about it, you will be honest enough para sabihin. Gaya ng sinabi ko kanina, libre magsabi, basta libreng tumanggi pag hindi kaya. Mas mahirap mangako na hindi naman kayang ibigay. Raising false hopes, I believe, is by far a bigger sin or crime than simply just saying no.